Hey yo, what's up mga chong? This is JM Bisdak and welcome back to my channel again. At kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-ring mo na rin yung bell para mag-update tayo sa mga bagong video. Bago ang lahat, let's roll the intro. Hey yo, what's up mga chong? So for today's video mga chong ay kung naalala niyo yung ginawa natin na fully concrete na lababo, no, hindi na kailangan ng hollow block. So ito na yung mga, so ayan na siya. Yan, so for today's video mga chong ay papakita natin sa inyo kung paano tayo mag-install ng granite sa magkabit ng granite sa ating lababo or kitchen countertop mga chong. So ayan, papakita natin sa inyo simpleng pamamaraan. Let's go. So ito na yung mga chong, no. Ito na yung ating granite. So ang standard size na binili natin mga chong ay 240 cm. So isa lang yung binili natin na granite. So yung ating lababo ay medyo cute lang siya, tapos pinagkasya lang natin dito sa ating 240 cm na bilhin natin na granite. So dito hindi na natin i-45 degree or i-miter mga chong kasi nga masya-short na yung ating biniling granite. So ang ginawa natin mga chong, ide-diretso na lang natin yung granite papunta dito. Tapos ayan, itatapat na lang natin dito yung hati niya mga chong, no. So gagawa na lang tayo kasi ginagawa kasi ng karamihan ay talagang dapat ay i-miter natin dito o 445 degree, hatiin natin yung ating granite na binili. So pero pagkasyahin lang natin yung ating granite na binili kasi nga 240 cm, tapos alanganin naman kung bibili pa tayo ng isa kasi medyo pricey. Kasi yung binili natin na granite ay ang presyo niyan ay 4,800 mahigit mga chong. So ayan. So sa pagkat ng ating granite mga chong, ay gagamitan natin yan ng masking tape kasi nga kapag dito ka guguhit mga chong, so medyo makintab to at madulas, so hindi magmamarka yung lapis natin mga chong. Kaya gagamit tayo dito ng masking tape para dito tayo gagawa ng guhit, no, para mas clear at saka kakapit yung ating lapis. So yan ang si Migo. Ayan, tirador ng BRC. Ayan, hatiin natin yan sa 143 cm, tapos yung sobra doon na sa kabila, no. Ayan. So sa pagkat ng ating granite mga chong, siyempre gagamit tayo ng grinder. Of course, yung grinder natin. Ayan, grinder. And ayan, bumili tayo ng bagong diamond na para sa ating granite. Kasi may ibang klase ng diamond na may mga bukol-bukol. Ito ay plain lang talaga. Para at least mas accurate yung paghati ng ating pagkat ng ating granite mga chong. Kasi sayang naman kung mas malaki yung bawas, no. So ayan mga chong, no. Diamond ang gagamitin natin dyan. Ayan. Natin yung 143. Kasi yung dito natin mga chong, ilalagpas natin yung ating dito, yung ating granite para mas magandang tingnan. May nosing siya. So galing dito papunta doon ay 143 cm. Tapos yung dito yung sobra naman, yung hati. So straight dito, ibubundol lang natin ng ganun papunta dito. Ayan, mag-nosing din tayo dito ng kaunti para may grooving or nosing yung ating yung ating lababo para mas magandang tingnan. Ayan, si Migo, ang tirador ng BRC.
So ito na mga chong, gawa na tayo dito ng pattern para butasan natin yung ating granite para sa ating lababo. Ano? Ano yung pattern natin dyan. So yung purpose natin ng ano dito, again, yung ating masking tape dito mga chong, ay para dito tayo magsulat ng ating pattern. Kasi hindi pag dito tayo nag ano ng lapis, hindi mo masyadong makikita kasi nga, tsaka hindi masyadong namarka dito yung lapis kasi nga ano, madulas to mga chong, no? So gumagawa tayo gumagawa tayo dito ng ano, naglalagay tayo dito ng masking tape para dito tayo magguhit, no, ng ating pattern para sa ating lababo. So kakatingin natin yan gamit yung ating grinder na may bala siyang diamond mga chong, no? Yan, let's go. So ayun mga chong, no, tapos na nating mabutasan o i-cut yung ating parte ng ating lababo mga chong dito sa ating granite. So nakikita nyo yung detalye nito mga chong, no? Sobrang ganda. So nakuha natin yung tamang ano niya mga chong. So papakintabi na lang yan dito mamaya, no? Yan, papakintabi na lang yan. So yung ginamit natin dito mga chong, of course, sa pag-cut nito mga chong, gumamit tayo ng diamond sa pag-cut nitong buo nito. Ayan. So after na nyan mga chong, gumamit tayo dito ng number 100 na liha mga chong. Pagkatapos nyan, yan, number 36. Ayan, after nyan mga chong, gumamit na naman tayo ng granite na liha. Ayan, isa yan sa mga ano, maproseso yan mga chong sa pagkuha ng detalye nito mga chong, no? Kung makikita nyo yung detalye nyan. Ayan, hindi siya gaya ng ganito na patulis. Ayan, kasi ilalagay natin yung ating lababo dito sa ilalim, di natin ilalagay dito sa taas o sa ilalim sa mga chong. So baga nakanosing yung ating granite sa taas para at least yung lababo natin nasa ilalim lang. So hindi makikita yung parang tawag nito, yung design na ilalapat dito sa taas. So sa ilalim natin ilalagay yung ating lababo, no? So para mas malinis yung ating granite. So yung kulang na lang dito mga chong, papakintabin na lang natin. So dito yung ating mga gagamitin na mga ano, mga bapping. So meron tayo ditong 1,000. Ayan. Ano pa ba dito? And 1,000 na ano, na pang bapping mga chong, para at least mas makintab, makuha niya yung kintab dito saka dito. So ayan lang mga chong, no, ganun lang ano. So medyo maproseso talaga siya, medyo matagal kasi pagka once na nahawakan or nagtrabaho tayo ng granite mga chong, kasi hindi basta-basta yung presyo nito, kailangan dahan-dahan din. So ayan, maganda yung ano niya, detalye. So let's go. So ayan mga chong, no, kakabit na natin yung ating granite. So make sure na yung ating lagayan ng ating granite dito sa ating binuhos mga chong ay malinis yan, no. So ayan, so gagamitin natin dyan mga chong ay hindi semento, no. So adhesive yung gagamitin natin dyan, pure adhesive yan mga chong. Ayan, halo na lang natin sa ating tirador ng BRC. Ayan, kasama ang kanyang pinaka-cute na paleta mga chong. Paginadlaw. Ayan mga chong, no. Ayan, haluin na lang yan, tapos yun na ipapahid natin dyan para at least talagang dikit na dikit. Ayan. So ayan, ready na yung ating granite. So ayan, nagbutas tayo dito mga chong dyan sa ilalim ng ating granite para dun sa ating gripo. Ayan. So ito mga chong, ito yung abo ng ating kinating na granite mga chong. So kung nagtataka kayo dito, nagtatanong kayo dito kung bakit ko kinukuha itong mga chong, may gagamitin tayo dyan mamaya. Ayan. So ito yung abo ng sa kinating natin na granite mga chong. So inipon natin yan. Ayan. Para hindi na tayo nagamit ng color tone or hindi na tayo mahihirapan na
maghanap ng color tone ng ating pagkakabitan. So instead nag-grout yung gagamitin natin dito sa ating joint na pinagdugtungan ng ating granite. So ihahalo natin to mga chong, no. Yan yung ating pinagkatingan, yung abo ng ating pinagkating na granite. So ito na yung parang color tone niya mga chong, para ito yung magsisilbing lagay natin na grout dito para at least kapareho siya ng kulay. Ayan. Let's go. Ang tira to ng BLP. Cool. So yun na yung pulbo ng pinagkatingan natin ng granite mga chong, no? So para hindi na tayo mahirapan sa paghanap ng color tone na babagay dito sa ating granite. So yun na mismong pulbo na kinuha ko kanina mga chong. Ayan. Lagyan natin yan dyan. Parang magic, sarap lang bigo, no? Yun ang ilalagay natin sa joint. And then pag tumuyo na siya mga chong, bukas ay lilihaan naman natin para magpantay. Yun. Hindi. Oh. So, yun mga chong, no, natapos na rin yung ating ginawang project sa pag-install ng ating granite mga chong. So, ipapakita natin sa inyo yung resulta. Let's go! So ayun mga chong, no, ganun lang kabilis mag-install ng ating granite mga chong dito sa ating kitchen countertop mga chong. So ayan, hope so na sana may natutunan kayo dito sa video na to mga chong. And of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-ring nyo na rin yung bell para mag-updated tayo sa mga bago nating video. So, nandito na mga chong, this is JM Bisdak. Peace out. Okay. Hey yo, what's up mga chong?